Sabi nga ni ES, you fast track all the documents that we need for the immediate deportation kasi nga, pag habang tumatagal dito yan, siyempre lumalaki yung gastos natin dahil we are providing food, shelter, tsaka yung mga kailangan yan. And ayaw naman natin ng gano'n. Lumalaki na ang gastos ng gobyerno sa mga nakukuling foreign workers ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kaya naisda ng pamahalaan na masampahan na ng kaso ang mga ito at agad na ma-deport. Sa ngayon, mahigit 300 dayuhan pa ang nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Bukod pa ang mga nasa ibang tanggapan ng pamahalaan gaya ng Bureau of Immigration. Ayon sa PAOK, nagtutulong-tulong na ang mga ahensya ng government agency para mapadali ang pagtugis sa mga natitira pang dayuhang POGO workers sa bansa. Ang marching order ni ES is talagang tugisin. And it's not only sa PAOK but also yung Department of Interior and Local Government, yung DOJ, they were also told by the Executive Secretary to fast track yung pagpapile ng kaso and of course yung sa deportation, kasi under the DOJ, it's the National Bureau of Investigation and the Bureau of Immigration. Kaya naman mas madali na ang operasyon laban sa mga guerrilla-style POGO dahil tulong-tulong ang mga ahensya. Kahapon, araw ng Miyerkules, pinulong ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga miyembro ng Technical Working Group, kabilang dito ang PAOK, Department of Interior and Local Government at Department of Justice. Kasama rin sa meeting ang Defense Department, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Gayon din ang Bureau of Immigration, Anti-Money Laundering Council at PAGCOR. Sa ngayon, mayroon pang mahigit 100 grupo ng small-scale POGO ang tinutugis ng pamahalaan. Sabi ng PAOK, ngayong buwan ng Enero hanggang Pebrero, hahanapin nila ang lahat ng mga small-scale POGO na ito. Mas maingat naman ang mga operatiba ngayon dahil madaling makatakas ang mga dayuhan kapag natunugan ang operasyon. Dati gumagamit sila ng mga yung mga computers, yung mga table computers, but now mga laptops na lang ang ginagamit nila. At yung mga pocket wifi, for every laptop, isang pocket wifi. Bakit? Kasi para mas madali silang makaalis. Halimbawa, magkaroon ng raid, pwede nilang tiklopin yung laptop nila kasama na yung wifi. Hindi madidisrupt yung operation dahil nga kumpleto pa rin, nandun pa rin yung connection. Kanina isinailalim na sa inquest proceeding ng Bureau of Immigration ang 29 na dayuhan na nahuli kahapon sa Silang Cavite dahil sa operasyon ng small-scale POGO. Sinampahan ang mga ito ng reklamong paglabag sa immigration law. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.